Ito ang rehiyon sa Timog Silangang Asya at ang rehiyon na ito ay binubuo ng 11 countries. Dito mahahanap mo ang isang bansa na itinuturing na isa sa pinakamayaman sa mundo at ito ang Singapore. Subalit sa rehiyon na ito makikita mo rin ang mga bansang nasa ilalim ng linya ng kahirapan at may tatak pa rin bilang mahihirap na bansa. At ang isa sa mga mahihirap na bansa na ito ay ang Pilipinas. Noong unang panahon ng Pilipinas ay mas mayaman pa sa Singapore. At kahit na mas mahirap pa rin noon, ang bansa na ito ay mayroong potensyal na maging isa sa pinakamayaman. At maniwala ka sa akin kapag sinabi ko sa iyo na ang Pilipinas ay dapat maging kasing yaman ng bansang Singapore sa ngayon. Subalit, ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit nananatiling mahirap ang Pilipinas? Ano nga ba ang mga tunay na dahilan kung bakit hindi kayang lampasan ng ating bansa ang kahirapan? At bakit mayaman ng Singapore kumpara sa Pilipinas kung pareho sila ng potensyal sa simula? Yan ang mga alamin natin sa ngayon. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Para mas maunawaan mo ang topic na ito ng mas maigi, balikan muna natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Alam mo ba na may mga panahon na halos katumbas ng US dollar ang piso ng Pilipinas? At sa ngayon ang 1 US dollar ay katumbas ng mahigit 55 o 56 Philippine pesos. Subalit, alam mo ba na halos 60 taon na ang nakakalipas sa paligid ng pagkapangulo ni Diosdado Macapagal? Sinasabi nila na ang halaga ng palitan ng piso sa dollar ay 2 pesos hanggang 3.7 pesos to 1 dollar. At ang ibig sabihin, 2 piso ng Pilipinas katumbas ng 1 US dollar. Subalit, paano ba ito naging mahalaga? Kung nakikita mo ang US dollar ay ang pandaigdigang pera. At ang ibig sabihin ng currency na ito ay ang pamantayan kapag gusto mong makuha ang tunay na halaga ng bawat currency sa mundo. Kaya naman kung ang iyong pera ay halos katumbas ng US dollar, nangangahulugan lamang ito na ito ay halos kasing halaga ng US dollar mismo. At ito ang Philippine peso noong araw na yun, subalit ito ay panandalian lamang. Sa panahon ng Marcos regime, bumagsak ang halaga nito mula sa 2 pesos patungo sa mahigit 3.91 pesos laban sa 1 dollar. At simula noon hindi pa nakakabawi ang halaga ng piso sa original nitong halaga. Kaya naman sa ngayon umabot ng mahigit 56 na piso ang 1 dollar. Ang unti-unting pagkawala ng value ng pera ng Pilipinas laban sa dollar ay ang isang malinaw na indikasyon na ang bansang ito ay hindi umuunlad. Ang paraan upang masukat ang yaman ng isang bansa ay sa pamamagitan ng GDP per capita. Mas mataas ang GDP per capita, mas mayaman ang bansa. At ang Singapore ang pinakamayamang bansa hindi lamang sa Southeast Asia, subalit sa buong Asya para sa pagkakaroon ng pinakamataas sa GDP per capita na nasa $91,000. Subalit, ano nga ba talaga ang GDP? Ito ay ang Gross Domestic Product o ang kabuuang halaga para sa lahat ng mga produkto at serbisyo na ginugugol ng isang bansa sa loob ng isang buong taon. At kapag sinabi natin GDP per capita, bawat tao ang pinag-uusapan natin dito. At ang ibig sabihin ng kabuuang halaga ng GDP ng isang bansa ay hinati sa kabuuang population ng specific country. Kaya naman sa mas madaling salita, sa karaniwan sa Singapore ang bawat tao na nakatira doon ay gumagastos ng $91,000 bawat taon. At syempre hindi ko sinabi na ang bawat Singaporean ay talagang gumagastos ng ganoong uri ng pera kada taon dahil karamihan sa kanila ay hindi. Subalit ang ilan sa kanila ay talagang gumagastos ng higit pa kaysa doon. Kaya naman sa karaniwan napakataas ang GDP per capita ng Singapore at kung iisipin natin, ang mga dahilan na mayroon silang ganoong kataas sa GDP per capita ay mayroon silang pinakamahusay na ekonomiya at sa parehong oras mayroon din silang maliit na population. Kakaiba, di ba? Subalit, paano naman ang Pilipinas? Ang GDP per capita ng bansang ito ay humigit kumulang $4,017 lamang. At ito ay mas mababa kumpara sa $91,000 ng Singapore. At kung masyadong sobra sa Singapore, ikumpara naman natin ang Pilipinas sa mga kalapit na bansa. Ang Indonesia ay mayroong $5,051 GDP per capita. Habang ang Thailand naman ay mayroong $7,750 GDP per capita. Ang mga bansa na ito ay halos magkapareho. Ang kanilang ekonomiya ay umaasa sa kanilang natural resources. Ang kanilang geographies ay halos pareho dahil lahat sila ay mayroong parehong access sa dagat. Subalit, bakit ba naiwan ang Pilipinas?
Mahirap pa rin ang Pilipinas pagkatapos ng maraming taon. Ngayon, para mas maunawaan mo ang sitwasyon ng Pilipinas, ikumpara natin ulit ito sa Singapore. Ang Pilipinas at Singapore ay parehong biktima ng colonialism. Ang dalawang bansa na ito ay labis na nagdusa mula sa colonial rule. Ang Singapore ay kinolonize ng British Empire sa loob ng maraming taon, habang ang Pilipinas naman ay nasakop rin ng iba't ibang bansa o imperyo. Ang mga bagay na ito ay talagang hindi mo may tatanggi. At kahit na ang mga bansang ito ay naging malaya, halos hindi na sila nakabangon sa pinsala at losses sa colonization. At ang ibig sabihin, parehong nagsimula ang Singapore at Pilipinas sa pinakamababa na linya ng kahirapan. Parehong nagsisikap na umunlad ang magkabilang panig at syempre, gusto ng dalawang bansa na umunlad. Subalit ang problema nga lang, magkaiba sila ng resulta. At kung tatanungin mo naman kung bakit, ang mabilis sa sagot dyan ay ang masamang pamamahala, katiwalian at political dynasties na nangingibabaw sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. At kung titignan mo pagkatapos nilang makamit ang kalayaan, ang Singapore ay nakakuha ng sarili nitong pinuno na mula sa kanilang sariling mga tao at ito ay si Lee Kuan Yew. Nagkaroon din ng sariling pangulo ang Pilipinas pagkatapos ng kalayaan at ito ay si Manuel Rojas. At siya nga pala si Emilio Aguinaldo ay ang unang pangulo ng Pilipinas. Subalit si Manuel Rojas ang unang pangulo pagkatapos na maging malaya ang Pilipinas.